Naghanda ng sabina si Senadora Amy Marcos para sa mga opisyal ng gobyerno na hindi dumalo sa pagpapatuloy ng pagdinig sa Senado ngayong araw ukol sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero kailangan pa itong pirmahan ng Senate President bago maihain. Nakatutok si Mav Gonzalez. Walang matanong mula sa ehekutibo, pulisya at militar ang mga senador sa pagdinig kanina ukol sa pagpapaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ng International Criminal Court o ICC. Gusto pa namang linawin ng Foreign Relations Committee kung sino ang doktor na nag-clear na bumiyahe ang dating Pangulo kahit mataas umano ang blood sugar, kung bakit Pilipinas ang naghatid sa kanya sa The Hague at kung bakit wala umanong passport at visa ang mga police escort na naghatid sa kanya. Maliwanag pa sa sikat ng araw na presidente ang nagbigay ng order na yon. Dahil sabi mo niya, he's just following orders. Kaya gusto natin malaman kay Secretary Teodoro sino nag-utos kasi tulad nga ng sinabi ninyo, wala nang mas mataas sa cabinet member kundi ang Pangulo mismo. Ang eroplanong yan, ayon sa Senadora, regular umanong ginagamit ng kapatid niyang si Pangulong Bongbong Marcos. Who authorized the charter or lease since it was a private aircraft? And if it was paid for by the Office of the President, saan yung bid documents? Alam naman natin ang mode of procurement, tapakahaba. Meron rin naman presidential plane ang Air Force. Bakit iba yung ginagamit at bakit nagamit ulit pagkatapos dinala si Presidente Duterte, ginamit ulit papunta sa amin sa Lawag. Gaya ng ipinaliwanag sa ipinadalang sulat sa Senado, sinabi muli ni Executive Secretary Lucas Bersamin na sapat na ang unang pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations, kaya walang pinadalang taga-ehekutibo kanina. There are many probable or likely topics na covered by those matters that would come under yung executive privilege. Pero tanong ni Committee Chair Senador Amy Marcos, paano ang pahayag ng palasyo nitong April 1 na hindi pipigilan ng mga miyembro ng gabinete? Nag-April Fools nga ba sila? Nalito talaga kami. Nirerespeto ko ang doktrina ng executive privilege. Pero pakatandaan natin, hindi ito pwedeng gamitin bilang blanket shield, pangkalahatang pantago para ilagan ang tanong at umiwas sa paanyaya ng Senado. Nagmimistula tuloy na may cover-up sa mga nangyayari. I think we are now on the verge of a constitutional crisis kapag tuluyan nilang i-snub yung ating imbitasyon. I would like to move that we issue subpoena to these government officials to require their presence in the next hearing. Ayon kay Senadora Marcos, may nakahanda ng sabina pero kailangan pang pirmahan ni Senate President Chis Escudero. Bring them here to the Senate, now. Pinapaaral na ito ni Escudero sa Senate Legal Department. Sabi ng Korte, kapag valid ang invocation ng executive privilege, hindi pwedeng gamitan ng compulsory process ng Senado, kabilang na ang subpoena. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras.